Hello sa inyo mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat. So for today's video, atin ang pag-uusapan kung magkano nga ba ang nagastos namin ni partner dito sa aming pagpapagawa ng bakod at ng gate. So yung bakod ko, ako po yung nagpagawa nun. Medyo matagal na yon, halos 1 month na. And then itong gate, kakatapos lang nito nung isang araw at si partner naman po ang nagpagawa niyan. So, yung bakod po, yan po ay katas ng sahod natin kay Lolo Whitey. At yan naman po ay na-share ko po sa inyo mga kasari na inipon po natin yan simula nung January. So, simula yung sahod po natin ng January, nagkakaltas po tayo doon ng paunti-unti hanggang sa napagawa po natin yung bakod, yung pinaka, yung semento. Iba kasi yung gate yung bakal. So, i-share ko sa inyo mga kasari, mag-start na tayo dun sa pagpapagawa ng bakod. Wala na dito yung resibo pero alam ko pa naman kung magkano yung nagastos namin sa bakod. So, ang pagpapagawa namin guys ng bakod, syempre alam ko yon dahil sa akin ang galing yung pinampagawa niyan. Halos kulang 12K yung nagastos namin doon. Kasama na po yung labor doon, kasama na yung pagkain and yung upa natin. Nasa 12K. Kasi yung ni-ready ko mga kasari, 10,500. Yung naka-ready na pera, medyo kinulang pa yun. Kaya halos nasa 12 yung nagastos natin. Imagine mga kasari, yung ating semento, umabot siya ng 200 pesos ang isang sako. 25 kilos na yon. So, ilan yung napabili natin mga kasari? Kulang pa nga yung in-order natin. Nag-order ulit tayo. Tapos, nagpahabol pa din tayo ng graba ba yun? Nagtapong din tayo kasi dalawa kami nung kapatid ko nagpagawa Dinamay na yung kanya kaya nagtapong kami sa graba. Mas mahal ang graba kaysa sa buhangin. Yung buhangin mga kasari, kalahating elf muna yung aming in-order. Ang kalahating elf, pumapatak siya ng 1.5 ang kalahating elf. Tapos nung medyo patapos na, kinulang sa buhangin, nag-order ulit ng kalahating elf ulit. So, isang elf din yung naubos dito dahil bukod dito sa division, yung harap ng gate, nag-flooring pa tayo. Kaya, nasa isang elf yung naubos natin, 3,000 yon. Tapos, may mga bakal pa, ganyan. Ilan yung bakal na 9mm. Tapos, yung 100 pieces pa ng hollow blocks, which is 17 pesos kada isang peraso ang hollow blocks. So, 17 times 100, pumatak na agad yun ng 1,700. Kaya nga kulang 12 yung naubos namin dyan guys. Dito pa lang sa bakod, yung harap, tsaka yung flooring. Hindi kasama pa guys ang gate. Kasi yung gate na huli na to After 2 weeks pa bago kami nakapagpagate at kakatapos lang nung isang araw. So, ilang araw pa lang, wala pa kaming 1 linggo na merong gate. So, punta naman tayo mga kasari sa pagpapagawa naman ng gate. Syempre, alam ko din yan. At parati naman kaming nag-uusap ni partner kung kasya pa ba pera, meron pa ba, ganyan. Yan guys ay pinagtrabahuhan niya. Sahod niya yan ng 2 weeks, inipon niya. So, yung nagastos namin sa materyales pa lang sa pagpapagawa ng gate is nasa 8,000 na. 8,000. Nakapagdagdag pa nga ako dyan ng 1K dahil ang ipon lang ni partner ay nasa 7,000 plus. So, nasa 8K na yung materyales dahil guys, yung bakal, dalawang klase yung binili. Isang 2x2 na tagpa 500 plus ang isa. 3 yata yung binili nun and then 8 peraso ng tubular ba yun na 1.5 ang size. Yung bakal yun guys. Tapos, ayun, welding. Mahal po ang bayad sa welder. Ang upa namin sa welder ay nasa 833 pumatak dahil 2.5 guys ang inupa namin 3 araw. So, sa 2.5, divide natin sa 3, pumatak ng 833 yung upa namin. Binabalik pa nga ni Kuya Ronel guys, mga 300 yun, binabalik niya nung gabi. Sabi niya, labis daw yung upa namin. Pero, pinabayaan na namin guys kasi nung pinakahuling araw naman, nag-OT siya. Lagpas alas 5 na siya nakapag-out kasi nagtagal siya dito sa panara ng gate. So, ayun, nasa 2.5 din ang upa tapos kasama na din doon mga kasari yung
syempre, inad ko din yung mga pamerienda natin, ganyan. Marami ding mga pahabol na binili, ganyan. So, sa pagpapagate naman, medyo mababa lang ng 1,000. Nasa 11,000 halos yung ginastos dyan sa pagpagawa natin ng gate. And si partner guys, yung nagpagawa niyan, konti lang yung inad ko dyan. Sahod niya yan sa kanyang trabaho. So, a total of magkano? 12 sa bakod, tapos 11 sa, nasa 23K. Lahat-lahat na yun, guys. Imagine, kung iisipin mo kung biglang magpapagawa ka ng ganyan, yung hindi pa utal-utal, napakalaki ng 23,000. Siyempre kami, kapag nagpapagawa naman ako, kita nyo naman nung pinagawa ko tong tindahan, talagang pautal-utal din yung pagbili ng mga materyales dahil kung saan lang naman natin, di ba, kinukuha sahod natin sa pagbablog, yan lang naman yung income natin, and then yung kita natin dito sa ating sari-sari store. Kaya ayun, super thankful. Minsan nga napapaisip ako mga kasari, di ba, napaka super blessed din, di ba, namin, kasi nga, di ba, last year ang laki ng gastos namin, di ba, na-aksidente kami 2023. Halos kakaisang taon lang nung March, ngayon 2024, naka 1 year nung simula nung na-aksidente kami. Halos nasa 40K yung nagastos namin doon dahil nga hindi kami ginastosan nung aming nakabangga. Yung jeepney driver, wala siyang binigay kahit piso. Hospital bill, pati yung sa sira ng motor, kami yung nagbayad nun. 40K halos ang inabot nun, guys. Pero ayun, kita nyo naman, nakaraos tayo ngayong 2024. Tapos, nakapagpagawa tayo ng harap. Yung isang goal natin, guys, na ngayong 2024 ay natupad na. So, sana yung kaisa-isang goal pa natin bago matapos itong taon na to ay magawa din natin, mga kasari, para naman achievement natin, diba, yun, mga kasari, yung goal natin, talagang na-achieve natin dahil sa ating pagsisikap. Ang ingay ng mga sasakyan. And syempre, pagsisikap, pagtsatsaga, halo-halo na yun, mga kasari. So, ito, hindi naman ito para inggitin kayo, para ma-inspire kayo, mga kasari, na hindi masamang mag-ipon, hindi masamang paudlot-udlot or patigil-tigil yung pagpapagawa natin. At least, nakikita natin, di ba, mga kasari, yung progress, yung alam niyo yan, yung paghihirap nyo sa araw-araw, nakikita nyo araw-araw. Diyan maganda mag-invest. Hindi yung bibili kayo ng mga bagay na, mga gadgets, ganyan, na bilis lang naman masira, ganyan. So, kapag may mga extra kayo, tsaka nyo bilhin yung mga bagay na hindi naman masyadong mahalaga. Ganon. As an adult, mas naiisip natin yung ganyan kesa yung bumili tayo ng mga material na bagay, ganyan. So, yun lang naman, mga kasari, ang masishare ko sa inyo. Ayan, kung sa mga magtatanong kung magkano yung naubos dyan, nasa 23K halos yun, guys. Ano na yun? Combine na yun sa pagpapagawa natin ng bakod and ng ating gate. So, para malinaw sa inyo, mga kasari, kung ano yung naging itsura, habang maliwanag pa, ipapakita ko sa inyo yung naging itsura at kinalabasan ng ating pagpapagawa ng bakod at ng gate. Kasi, tapos na siya, mga kasari. Ayan, guys. Lalabas na tayo. Ito na yung itsura sa loob ng ating pinagawa. Medyo maliwanag lang dahil napakatirik ng araw sa labas. Ito yung medyo nagpamahal din dahil nagpa-division tayo dito. Yung kabila nitong pader na to is yung kusina ng kapatid ko. So, hanggang dun siya, mga kasari, sa taas. Kaya 100 hollow blocks yung ating in-order. Tapos, ito yung pinaka sinasabi ko sa inyo. Ayan. Ayan yung bakod na sinasabi ko, guys. Ito kasi yung gate si partner nagpagawa niyan. So, ayan, ang bakod na inabot din ng 12K dahil may buhos kasi to Ito, meron tong graba. Ayan, yan dalawang, na yan, poste. Yan kasi yung magpapatibay sa ating gate. Kaya kailangan may graba siya. Ayan. Naghati kami dyan ng kapatid ko dahil may poste din siya na ganito. Ayan, guys. Tapos, ito naman yung ating gate. Ang ganda niya, guys, sa labas. Mamaya papakita ko sa inyo. Meron siyang dalawang bintana. Ito malaki. Itong sa kabila maliit. Ayan. Tapos, ito yung pinaka-gate natin. Ayan, yung gate natin.
Tapos yung bukasan niya, ito, DIY to ni Kuya Ronel. Sobrang galing ni Kuya Ronel mag-welding mga kasari. Ayan, DIY lang yan. So, igaganyan natin yan. Tapos, ma-open na yung gate. Di-slide nga pala to mga kasari. Ayan. Yan, di-slide siya. Kailangan, pag binuksan mo siya, hindi siya lalagpas dito. Kasi mga kasari, masisira yung ating baka bumagsak kapag napasagad at lumagpas dito. Babagsak pa ganyan yung ating bakal na gate. So, i-close natin to. Hindi siya masara. Yan, open siya. Tapos, tsaka natin igaganon. Ayan, nakasara na siya. So, punta tayo. May maliit pa din siya guys na gate. Ayan, may maliit siya na pintuan. Tapos, pwede ka ditong dumaan habang nakasara yung di-slide natin. So, ayan yung itsura niya guys. Lalayo ako. Ayan yung itsura ng ating pinagawa. Ayan. So, 23K yung naubos natin dyan mga kasari. Tapos ito yung pinagawa ng kapatid ko. Ayan, hanggang dun yan. Yan. Kaya naghati-hati na lang kami sa materyales. Pero syempre, patas yung pagtatapong natin. Ayan yung itsura. Napakalaking tulong niyan mga kasari na meron na tayong gate para sa safety rin ng ating alaga na si Basha. And at the same time, para sa safety na rin ng ating mga soft drinks, ng ating mga alak. Hindi pa nga yan guys lahat na ilalabas. Ayan, may mga soft drinks pa dyan. Meron pa ditong mga alak na hindi pa namin na ilalabas na baka dyan na lang din yan dahil magsisikip doon. Dyan din nagpa-park kasi yung motor. So, ano na rin yan, safety na rin ng motor. 'Di ba? Nakakanakawan kasi dito guys sa aming lugar. Marami nang nanakaw na mga motor. Ang target ngayon ng mga magnanakaw is motor. Kaya maganda na rin na meron ng gate para iwas nakaw na rin. So, yun lang naman mga kasari. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!